abaya hawa, isya awasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawa kwarta wab abay hawa. Kalhalal hawad abay hawa alhayang. Bahasa masyayak yawasay. Bahasam raw kakadas. Kwam yasarala Elda Oper Maharlika Philippines. Happy Feast of Tabernacle. Sa lahat ng rimnan sa buong mundo. Tawad na abay hawa. Yaman. Topic natin, Feast of Tabernacle. Sa modern Hebrew, Sukkot. Sukkot. Feast, the Feast of Tabernacle. So, holiday calendar of 2024, Feast of Tabernacle, nagsimula sa October 17 hanggang October 23. Yan. Year 2024, October 17 to 23. Isang linggong pagdiriwang yan sa pista ng mga tabernakulo. In other words, pista ng sinaguga. Sa panahon ng mga unang mga Hebrew Israel, pista ng mga kubol o pista ng mga tolda. So tolda naman ang tabernacle na noon. Sa ngayon, pista ng assembly. Pista ng assembly. Okay, diretso tayo. Basa. Leviticus chapter 23, verse 34. Speak to the children of Israel that you say, the 15th day of this 7th month will be a feast of tabernacles of 7 days to Yahweh. Salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, ang ika-15 araw nitong ika-7 buwan ay magiging kapistahan ng mga tabernakulo na 7 araw sa Yahweh. 7 days, 1 week ang pag-celebrate ng kapistahan. Mula noong 17 hanggang 23. Tumapat sa October, sa buwang October, 17 to 23. Ang pista ng tabernakulo. Okay, tuloy tayo, basa. Ano ang pista ng mga tabernakulo sa Biblia? Sukot. Binabaybay din ang sukot. Sukot, sukos, sukot o sukos. Hebrew, sukot. Kubo o mga kubol. Isahan na suka. Tinatawag din pista ng mga tabernakulo, pista ng mga kubol. Hudyo sa taglagas na pagdiriwang ng dobleng pasasalamat na nagsisimula sa ang ika-15 araw ng Tisre noong Setyembre o Oktubre, 5 araw pagkatapos ng Yom Kippur, ang araw ng ang Tisre 15 minsan tumapat sa September, minsan tumapat sa October. Sa next year, sa September na uli. Okay. So, yan ang tabernakulo. Tuloy. kapistahan ng mga tabernakulo. Ang Sukot ay isa sa 3 pangunahing pista ng paglalakbay sa Israel na ginugunita ang 40 taon ng paglalagalag sa ilang parte na rin ang pagkumpleto ng ani o mga taon ng agrikultura. Ang pista ng mga tabernakulo ay tumatagal ng 1 linggo
after the Feast of Atonement, 5 days after, sunod na ang Feast of Tabernacle. Yan po. So, pansinin mo ha, dito tayo sa dictionary. Definition niya. Ano ba ang tabernacle? A house of worship. Yung pagdausan ng pagsamba. Large building, malaki. Pag nagawa na, minsan tent lang, kubo. Ito used for evangelistic service. So, synagogue, tabernacle, assembly, o tent. Sa anong panahon, mga tent lang sila, o kubo. Saan sila nagdaos ng pagsamba. Okay. So, ito yon noong panahon. Tirahan nila, di ba? Mga tent lang, oh. Tapos, ito. Ito yung inner court, outer court. Pasok dito, may inner court, tapos doon sa loob, yung Holy of Holies. Ito yung si Yahweh, nagpakita sa pamagitan ng apoy. Ngayon, ang litis ngayon, ang Feast of Tabernacle, ito na, may building na. Yan ang building. Feast of Tabernacle. Ito yung panahon pinagawa ni King Solomon. Okay, basa. 1 chapter 7, verse 2 to 4. Ngayon, ang kapistahan ng mga tabernakulo ng mga Hudyo ay malapit na. Sinabi nga sa kaniya ng kaniyang mga kapatid, umalis ka rito at umaroon ka sa Judea upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawa na iyong ginagawa. Sapagkat walang tao na gumagawa ng anumang bagay sa lihim. At siya rin ay nagsisikap na makilala ng hayag. Kung gagawin mo ang mga bagay na ito, ipakita mo ang iyong sarili sa mundo. Mga kapatid sa laman. Anak ni Mary yun. O Miriam o Joseph. Kasi si Yahweh siya, hindi naman yun. Conceived by raw kakadas yun eh. Pero dahil galing siya sa matris ni Mary, ni Miriam, ganon, mga kapatid niya. Pero mo, punta ka doon para makilala ka. Magpakita kasi yung mga alagad. Gusto kang sumikat? Sige, punta ka roon. Ibang klase itong mga kapatid. Demanding, oh. Nag-utos pa, oh. May halong pangmumutya. Okay, tuloy. Unang Korinto chapter 1 verse 2. Sa pagpupulong ni Alahayam sa Korinto, sa mga tabernakulo ni Mashiach Yahawashai na tinawag upang maging mga banal, kasama ng lahat na tumatawag sa pangalan ng Adonai Yahawashai Hamashiach, saan man, sa kanila at sa atin. So, sa pagpupulong, doon sa Korinto, sa mga tabernakulo, na kay Mashiach, kay Hawashai. So, pero minsan sa bahay lang yun sila eh. Pero basta ginawa ang pagpupulong, assembly, pag-worship, tawag doon tabernakulo. Pero ngayon, medyo maganda na, nakagawa ng building, talagang sariling building na, maganda, oh. Pero una, kubo-kubo lang, tent lang. So, tuloy. Ito. Ito ha, may notice. Notice, pansinin ha. The name of the banner of the assembly is not the basis of the true synagogue. Ang pangalan ng karatula ng kapulungan ay hindi basihan na tunay na sinagoga. Kasi maraming mga pangalan ngayon na ginagawa na parang mga denomination. Hindi yan ang basihan. Ito, may tanong. Does continuity a basis for a true synagogue? Ang nagpapatuloy ba ay basihan ng tunay na sinagoga? Yung nagpapatuloy? Ito ang sagot.
Basa, sasagot. Answer, hindi. Sapagkat hindi lahat ng nagpapatuloy na sinagoga o tabernakulo ay tunay, kundi sa katuruan at aral na hindi salungat sa mga itinuro ni Masyaya Yahweh. Ang tunay na tabernakulo ay yung hindi salungat sa turo ni Yahweh Shai. Ngayon, kung sabihin la, tama, tumawag kami Yahweh Shai, pero salungat naman sa turo, naghandog pa rin kayo ng hayop, tupa, kapariho kayo sa mga piking Israelita sa Israel ngayon na nakatira na mga Edomites, wala kayong pagkakaiba, para bang wala pang, hindi pa dumating ang Misaya o Masyayak, kasi maghandog pa kayo. Nandito sa ating bansa yan, marami din sila. Dalawang grupo na nahati, divided into two, naghandog pa rin. Hindi kayo totoong true synagogue. Hindi kayo totoong tabernacle ni Masaya Yahweh. Kasi salungat ang katuruan ninyo. Yan. Basa. Marcos chapter 9, verse 38 to 40. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Yahweh Shai, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang sinumang hindi laban sa akin ay panig sa akin. May iba na, ay, hindi kayo grupo namin, ibang grupo kayo eh. Hindi kayo sumama sa Hindi kayo sumama sa aming covenant. Mali. Sinabi nga ni Yahweh, ganun rin ginawa ng mga apostoles eh. Pinagbawalan nila. Anong sabi ni Yahweh? Huwag nyo bawalan. Kasi ang nagsasalita, ang nagpapalayas ng demonyo sa aking pangalan, ay hindi nagsasalita yan laban sa akin. At pabayaan mo sila. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin, ay panig sa atin. Kahit ibang grupo sila. Walang question kung ibang grupo. May ibang grupo doon, no? Pero ang teaching nila kapareho sa atin. Pero parehong grupo. Ibang grupo, ayan, walang problema yan. Hindi yan papigilan kasi pabor pa rin kay Yahweh siya yun. Walang ano pa rin ang tawag doon? Tunay pa rin synagogue, the true synagogue o true tabernacle. O nagpapalayas, mga tao nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Yahweh. Sa pangalan ni Masaya Yahweh, ikaw, Satanas, lumayas ka sa kanyang katawan. Get out! By the name of Masaya Yahweh. Yaman! Layas. Siya takbuhan ng mga demonyo. Pero ngayon, ang mga born-again Christian, ginamit pagpalayas, pangalan ng hayop. Pangalan ng fallen angel. Na-invented pa pangalan, letter G. Okay. May tanong. Basa sa tanong. Question. Ano ang basihan ng karapatan ng tunay na sinagoga o tabernakulo? Okay. Kasi ang topic natin, tabernakulo, sinagoga. Ito na talagang focus. Ano ang karapatan sa tunay? Anong karapatan? Basa. Pedro chapter 2 verse 1. Sa simula ay may mga huwad na propeta na nagpakita sa Israel. Gayon din, darating sa inyo ang mga huwad na guro. Alihim silang magtuturo ng mga maling aral na humahantong sa pagkawasak. Maging ang alayam na si Yahweh na nagligtas sa kanila ay itatakwil. Kaya hindi magtatagal hanggang sa sila ay malipol. So ang mga huwad palang propeta,
Yung tumatanggi, itatakwil nila ang Yahweh. Itatakwil nila ang alahayam. Ayaw namin sa alahayam, ayaw namin sa Yahweh. Gusto namin God lang, Yahweh lang, Jehovah lang, Lord lang. Kayo ang huwad na propita. Kasi original to, original Hebrew to. Sa simula ay may mga huwad na propita na nagpakita sa Israel. Noon ha, sa simula. Gayon din, darating sa inyo ang mga huwad na guro. May mga huwad na guro. Paano natin malaman ang mga huwad na guro? Palihim silang nagtuturo ng mga maling aral na humahantong sa pagkawasak. Humahantong sa pagkawasak. Maging ang alahayam na si Yahweh na nagligtas sa kanila ay itatakwil. Ayaw nila sa alahayam, ayaw nila sa Yahweh. Gusto nila God, Lord, Jesus, Yahweh, Jehovah, Panginoon, Diyos ko po, day. So, kayo ang mga bulaan, huwad na propita. Ang hindi tumanggap sa alahayam na Yahweh ay mga bulaang propita. Tanong. Notice, pansinin. Ang basihan ng tunay na sinagoga o tabernakulo ay ang tamang katuruan. Ang tamang katuruan nga nagmula sa original Bible. Hindi yung dinoktor na ng Vatican, dinoktor na sa Peking Hebrew Israelite nga nakatira sa Israel, ginawa lang modern Hebrew, ang original Hebrew. Ang alahayam, ginawa na nilang Elohim. Ang Yahweh, ginawa lang Yewa, pero Yahweh. Tapos ginawa lang Yehovah, pero kalauna naging Jehovah. Yan ang mga mali. Na ang basihan talaga yung tamang katuruan. Ngayon, basa. 1 Timothy chapter 4 verse 6. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Mashiach Yahushai. May papakita mo ang pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. O yan. Para ituturo mo ang sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ituturo. Ano sa pamamagitan ng pagturo? Posting minsan sa social media. Maingat sa mga pangalan ng fallen angel na ipopost mo. Kasi may magagalit sa'yo. Mabuti na lang, nabantayan. Mabuti pala may pakialam, no? Ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Mashiach Yahushai. Yan. Maingat talaga sa pag-posting minsan. Kasi social media na teaching karamihan ngayon. Maipapakita mong pinapalakas ka ng mga turo tungkol sa panampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. Yan. Huwag kang kumukopya sa posting ng mga sinumpang mga Hebrew Israelite remnant sa Amerika, yung tribe of Judah, tribe of Levi, tribe of Benjamin, nasa ilalim ng sumpa sila. That's why ayaw nila sa original Hebrew Bible na Ethiopian Bible, gusto nila 1611 na gawa ng bakla ni Haring King James. Gusto nila sa bayot na mayroon pang God, mayroon pang Lord. Yan, mga sinumpa kasi hindi talaga mabukas ang isip nila. Tapos ginagaya-gaya din dito sa mga remnant dito, nagpo-post, hindi man ma-edit. Huwag mo ipopost kung hindi ma-edit. Huwag mo ipilit, may pangalan fallen angel doon eh. Okay, basa. Question. Meron bang tabernakulo o sinagoga si Satanas? Answer.
Yan. Meron. May sinagoga si Satanas. May tabernakulo si Satanas. Kung si Masyayak Yahawasay o si Aba Yahawa Alhaya may sinagog o tabernacle, si Satanas meron din. Ngayon, alamin natin sino yan. Yan. Tandaan mo natin itong lugong flag na itong lugong star na ito. Baliktad na The dalawang synagogue triangle yan. of Satan. Baliktad na dalawang triangle yan. Nagsalubong ang triangle. 666 to eh. Yeah, 666 to. Ito ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangalawang 6. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, tatlong 6. 666 to. Pentagon. Ngayon, anong bansa yan? Mga Israeli flag. Tama lang, ginira kayo sa Iran. Kasi ang Iran, anak, lahi yan ni Abraham. Allah. Sila. Allah. Mastima. Nasa Bible, ang word Allah. Tinanggal lang, dinoktor. Ginawa niyong Emmanuel. Pero, ay manal Allah. Ay manaw ala. Ay manaw Allah. Ay manaw Allah. May awit yan. All hail King Yahawashai. All hail ay manaw Allah. Malak of malak. Adawans of adawans. Bright morning star. And throughout eternity, I'll sing your praises, and I reign with you throughout eternity. Sa original Bible ay manaw Allah. Ang ibig sabihin, kasama natin si Alhayam. Pero ginawa niyong Emmanuel na pangalan ni Pacquiao. O, tingnan mo. 666. Yung mga flag na yan. Synagogue. Ngayon, tingnan mo ang Vatican, yan. sombrero ng Nguso ng Santo isda. Papa, Nguso ng 666. Nguso ng isda yan. Oo. Ulo. Ulo na yan. Yung sombrero niya yan. Nguso yan ni Dagon. Oo. Also, bunganga ng isda ni Dagon, na fallen angel. Naku po. Yari tayo dyan. Eto na ngayon mga ito yon ang 6. 6 point, yun ang 6 na point dito. Tapos itong triangle, 1, 2, 3, 4, 6 triangle. Ito naman yung side, 6 yung side, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 666. Sa isang flag, 666. Kayo mga born-again Christian pastor o bishop, wala kayong alam? Puring-puri kayo sa Israel. Ang pinupuri namin yung Iran. Kasi lahi ni Abraham yan. Eto, lahi ni Esau to, na anak ni Mastima na fallen angel. Si Esau, kambal ni Jacob, pero iba ang tatay ni Esau. Si Mastima, fallen angel. Iba rin ang tatay ni Jacob na Israel, ay si Isaac. Ang tawag doon, chimera. Isang matres, kambal, magkaiba ang tatay. Basahin nyo ang Book of Jubilee. Kasama sa original Hebrew Bible yan. Ano sabi rito? Sa Revelation chapter 2, verse 9. Dito tayo, sa talata. Basa. Revelation chapter 2 verse 9. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Dadapwat ikaw ay mayaman. At ang pangumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Sinagoga ni Satanas, yung mga tauhan ni Netanyahu. Hindi kayo tunay na Hebrew Israelite. Piki kayo, lahi kayo ni Esau. Matunay ang sign na ano. Yan, synagogue of Satan, Matunay ang si Basumit. mga sombrero nyo. Patunayan. Bakal. Government. Yan. Ano? These are not Jacob Israelite. Putik
yan. mga Ashkenazi, Ashkenaz. European Jew, are now claiming Israel to be their homeland. But in the Bible clearly, Ashkenaz are the Gentiles, hindi kayo mga Hebrew. Yan. Sabi niya, I am Jew. Jew daw. Sabi niya, we are Jew. We are Jew. Hindi. Eto ha, ang Jew ito, umalis. The Jew left black. Pagbalik, but they came back white. Ay, nababad sa kuha niyan. Sa Florid. Bakit ito, itong Jew na ito, ay pinalayas doon, umalis, kasi pasaway din kasi itong Hebrew Israelite na tribe of Judah. Ang tribe of Judah kasi ang Jew, 3 tribo nagsama yan, na Jew na rin ang tawag, yung Benjamin, at saka yung Levita. Tribe of Levi, tribe of Benjamin, tribe of Judah, ang tawag nilang 3 tribo ay mga Jew, mga Hudyo. Sila yon ang nagpapatay kay Masyayak Yawasay. Pero mo si Poncio Pilato, wala ko nakita kasalanan ni Yawasay. O, kuha ko ng tubig. Hugas ako para wala akong sagutin sa dugo niya. Sabi naman ito, mga lahi dito, mga ninono, sa amin ang sagutin at sa aming mga anak. Yun, kayong mga Remnant Hebrew Israelite, kasama ko sa GC nyo, ha? Di ba binakbakan ko kay sermon? Kasi alalim pa kayo sa sumpa. King James 16:11 ang gusto nyo. Tapos may post pa rin kayo ng God, mag-post pa rin kayo ng Lord. Kasi sirado pa ang mata ninyo sa spiritual eye ninyo. Kasi nasa ilalim ng sumpa. Ito namang mga, wala din alam mga Hebrew Israelite dito, kasi foreigner yun. Sikat yun sila. Sige, gayahin natin i-post. Mag-post nila yung pinupost nila. Sikat supoy yan. Hindi yan sikat na totoo. Sikat supoy. Ang sikat dito na tinataas ni Aba Yahawa yung mga ibong mandaraget ng silangan. sa silangan. Kayo na silangan, kaya lang doon kayo umanga sa mga sinumpa. Ito, mga lahi dito. Ngayon, napalaya. Ito tuloy bumalik. Ito ang pumalit. Yan ang mga pek. European Jew. Yung mga flag nila, 666. Yan. Mga European na nagkunwaring Hodyo. Sige, babanatan kayo ng Iran ngayon. At saka Palestinian. Ito ang Jew, tribe of Judah. Kaya lang nasa ilalim ng sumpa sila ngayon. Undercurse. Under curse pa sila ngayon. Kamukha ni Dito. Undercurse kaya. Ito ha, Jacob's Israel. Judah. Pansinin mo ha, Hebrew from different part of Africa. Napunta sila sa Africa eh. Ito naman nag-celebrate sila ng Passover. Ang mga Hebrew, mga Ikbo yon, tribe of Ikbo. Sa Hebrew Israel sa Nigeria. Yan sila yon. Mga Ikbo ang tawag na nila doon. Tayo naman dito tawag Philippines. Yan yan sila. Yan. Yan. Tingnan mo itsura nila. Mga Remnant Hebrew Israelite ito. Yan sabi ng missionary dati. Yan. One body in Yahweh. Ito sila. Ito, nasa Amerika to. Ayan, nasa ilalim ng sumpa pa rin to kasi gagamit pa ng God, gamit pa ng Lord. King James 16:11 ginamit Ginamit nyo ang Bible ng bakla. Ayan, ito rin Ito rin, kaibigan ko yun to. Kausap ko to sa video call. Ito si Parasa. Parasa. Tumino ka, isa ka ring sumpa. Tribe of Judah ka eh. Nasa ilalim ka ng curse. Nasa ilalim ng sumpa ka, Parasa. Dahil kayo ang pumatay kay Yahweh. Pero medyo tumino, kaibigan kong close ay lagi makaintindi sa akin, si Isaiah Yasharala. Pero Oliver. Ngayon, ang tanong dito, the lost tribe of Israel is found in the Philippines. Pilipino nakikita sa Pilipino. May mga lost tribe para dito. May video yun, YouTube yun, pindutin yun, ngayon. Ano yan? Okay, basa. Numbers chapter 15, verse 38. Sa
Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila na sila'y gumawa ng mga tirintas sa mga laylayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga lahi. At kanilang patungan ang tirintas ng bawat laylayan ng isang panaling buhaw. Oh. Sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Buong panahon. O, tinan mo, makikita nyo? Tirintas. O, yun. O, yan, mga tirintas na mga remnant Hebrew Israelite. Ngayon, anong tribo kami? Mamaya. Malaman nyo. O, pansinin mo, ha? O, yan. Sa Mindanao, o. O, yan. May tirintas, o. O, gandang tirintas niya. Ito. Filipino native costume. Oh, may tirintas, may kalawit. Filipino native costume, oh. Iyan ang palatandaan. Filipino native costume. Ibig sabihin, mayroon talagang remnant Hebrew Israelite nandito. Ngayon, basa. Ang bansang sayaw ng Upir, Philippines. Sayaw ng mga Israelita, tribo ni Manasseh. Ang isa sa 12 tribes of Israel. Tinikling dance of Manasseh, tribe of Israel. Ano ba ang national dance natin ngayon sa Pilipinas? Tinikling dance or singkel dance? Kaninong sayaw yan? Sa mga tribe of Manasseh yan. Sa tribo ni Manasseh yan, oh, tinikling dance of Manasseh tribe of Israel. Tinikling, national dance of the Philippines with bamboo poles, yan. Sayaw tinikling, parang ibon na tikling, palukso-lukso, yan. Singkel dance, Maranao, Pilipino. Yung grand lolo ko ay Maranao. That's why, sure ako, Manasseh tribe ako. Yan, mga ninuno namin. Ngayon, the tribe of Manasseh of the 12 tribe of Israel, saan nakatumbok? Ito, Philippines. Nasa Pilipinas. Basa. Isaiah chapter 11, verse 11 to 12. Sa araw na iyon, muling kikilos ang Yahweh upang pauwiin ang mga nalabi sa kanyang bayan na mga bihag sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Elam, sa Sinar, sa Hamat, at sa mga pulo sa karagatan. Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa at titipunin niya ang mga anak ni na Israel at Juda na itinapon sa ibang lupain. Pauwiin ang mga nangalat na anak ni Juda mula sa 4 na sulok ng daigdig. Pauwiin, pag mawala na yung mga piking remnant Hebrew Israelite, tayo ang papalit doon. Pauwiin tayo. Ano ba tayo? Pulo ng karagatan. Island of the Sea. Nasa Ethiopia, sa Patros, sa Elam, sa Egypto, sa Assyria, yan, ibang bansa. Pauwiin. Ngayon, the land of Manasseh, the land of the sea. Daming isla, mga pulo ng karagatan, Philippines. Ngayon, Manasseh, Philippines. Ngayon, ito kay Ephraim, sabi niyo, Joseph shall have 2 portion. Ezekiel chapter 47, verse 13, from Ancient Hebrew Bible. Mabasa. Thus say the Adonai Yahweh, set the boundary for the 12 tribe of Israel to settle the land. Joseph shall have 2 portion. Nasaan ang 2 portion kay Joseph? Basa. Ezekiel chapter 48, verse 5. Ang tribo ni Manasseh ay pumunta sa silangan at ang tribo ni Ephraim sa kanluran.
Kay Ephraim, kanlura na punta. Pero ang tribo ni Manase ay sa silangan. Saan? Itong bansa na ito na offer na ginawa ng Philippines ngayon. Manase talaga. The tribe of Manase went to the east. And the tribe of Ephraim to the west. Original ha? Nakalagay original. Hebrew Bible. Ngayon, tingnan mo. Yan. Tingnan mo. Entry na pala. Yan. Tingnan mo. Yan ang mga ibo mandaragit. Tingnan mo, sino to? Tingnan mo, sino to? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? May mga bida. Ayan. Kaluluma ng Iltri na palitag motor. Okay. Ngayon, Kay. ang isang problema kasi, dahil pasaway pa ang mga remnant Hebrew Israelites sa Pilipinas, pasaway ng pasaway, nandito ang Manase, nandito ang Sibulon, nandito ang Naphtali, nandito ang Aser, the tribe of, anong nangyari? Amos chapter 3, verse 2. You only have, I know, of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquity. Pinapalo, binabaha tayo, walang nangyari sa ginawang proyekto dahil nasira daw, binangga ng barko, sabi ng bangag. Ginotong. Nagmalang bugas. Kasi ang nangyari ay pinalo, binigyan tayo ng bangag na presidente, adik, nagkukoken, dahil kasi ang nangyari, pinahintulot ni Abba Yahweh kasi ang kanyang mga anak na remnant Hebrew Israelite, pasaway kasi, pasaway. Pasaway. Therefore, dahil pasaway, sige, patuloy tayong ranas ng ganito, ng kahirapan. Kasi sa pasaway. That's why na tayong mga ngaral, talaga higpitan natin sila. Dahil ang mga remnant Hebrew Israelite, purong utak nila, puro pira lang. Di maka-attend pag walang pera. Ma-attend lang pag may shooting. Ngayon, wala na shooting, naalis na pagka-director, di na nagpakita. Yan. Yung mga kasama rin, mga stuntman, di na rin napakita kasi walang shooting. Pag may shooting, biglang magpakita yon. Hindi talaga totoong manampalataya, kundi manampalataya lang kunwari dahil may shooting. Tinuod, di ba? Di ba punong-puno tayo? Kasi pag may shooting, para ako na magparaya, gusto ko nang lumabas eh. ang hinahanap ni Abba Yahweh, may shooting o wala, may pira o wala, talagang pakita talaga niya ang pagsamba. Ang iba na mga ano natin, kapatiran, pupunta na sa ibang lugar, wala na, di na makikita nagpo-post ba ng Abba Yahweh, puro na lang na libang nasa sayaw na samba-samba, sumba-sumba. Wala na, kalimot na talaga. Yun yung mga di talaga taos-pusong manampalataya, mababaw, makamundo. Parang nag-exercise na lang pala lagi. Sa cover ko. Magpo-post pa para magpa-cute-cute, baka may ma-inlove. Kahit matanda na, gurang na, magpa-cute-cute pa, ginagaya pa niyang mga pasuot ni Ibana. Para maiba na. Kita ang one wigs. Nako. Hindi matutuwa si Abba Yahweh, papadalahan tayo ng ganito lagi. Pag yung sunod-sunod. So, awit na lang tayo. Awit na tayo. Tumayo tayo. So, dapat mayroong we will serve Yahweh Shai. Will serve Yahweh Shai, even when trial comes. Na ay parit
from the love of Alahaya. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of Yahweh. We will serve. We'll serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve. We will serve Yahweh Shai. When trials come, for none can separate us from the love of Alahaya. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of Yahweh. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me in my house, we will serve Yahweh Shai. As for me in my house, as for me in my house, we will serve Yahweh Shai. As for me in my house, we will serve Yahweh Shai. Hallelujah, hallelujah. We will serve Yahweh Shai. Hallelujah. Tayo po manalangin, Pastor Richard, to be lead of our prayer. Thank you so much, Abba Yahweh, for the reminders. The face of the tabernacle is your covenant for the whole remnant of Israel. And thank you dahil binuksan mo ang aming pangunawa na mahayag ang iyong banal na pangalan sa silangan, sa bansang ito na aming kinaroroonan upang ikaw ay muling makilala ng lahat ng remnant na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. Sa lahat ng paraan na iyong ginawa sa buhay namin, Abba Yahweh, sa lahat ng pagkakataon na ang iyong banal na pangalan ay sinira sa iba't ibang kaparaanan, itinago ng matagal, ngunit muli itong naahyag at muling ipinapahayag at ipinapakilala sa lahat ng kapanahonan ng aming buhay. Aming Yahweh, muli po, aming dalangin sa iyo. Patuloy na aming inihiling ng taos-puso, ng kahabagan na dumating sa lahat ng remnant na nadimla ng kaisipan at natutulog na mga diwa na naandoon sa loob ng mga kulungan ng mga assembling hindi sa iyo. Aming Yahweh, pagpalain mo ang iyong mga anak, ang mga remnant na naandoon ngayon na naglilingkod kay Baal, naglilingkod sa mga fallen angel, tumatawag at pinararangalan sila ng kanilang mga labi. Aming Yahweh, kahabagan mo sila, palayain mo sila sa pangalang banal ni Mashiach Yahweh Shai. Aming Yahweh, tulungan mo na mamulat ang kanilang pagkaunawa sa iyo.
at kasama ang aming mga tahanan, mga kapatid sa laman, mga kaibigan na malapit sa amin. Tulungan mo na huwag mag-alinlangan sa iyo ang mga kapatid na ito. Sa mga araw na ito, aming Yahwa, tulungan mo na makalaya sila sa gapos ng mapaminsala at mapangwasak na mga katuroang Babylonia. O aming Yahwa, tulungan mo na makabalik sila sa iyo sa pangalan ni Masaya Yahweh. Muli aming Yahwa, ikaw ang aming sinasamba at pinararangalan sa kapistahang ito ng tabernakulo. Luwalatiin ang iyong nag-iisang banal na pangalan na aming alahayam sa pamamagitan ng pangalan na iyong ilaan sa amin bilang tunay na may likha ng langit at lupa. Yahwa ang nag-iisang banal na pangalan. Masaya Yahweh, nung ikaw ay nagkatawang tao upang tuparin ang iyong pangako kay Adan, na si Adan ay iyong babayaran ng iyong dugo at buhay upang kami ay maligtas. At patuloy ngayon, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal. Sa pangalan ni Masaya Yahweh at ng patnubay ng banal na Kakadas, ikaw lang ang aming sasambahin, wala nang iba. Yaman! Aba Yahwa, siya Yahwa say, ang may likha ng aming